Hindi raw dapat tignan ng China bilang pambubuyo ang bagong batas na nagbibigay linaw sa teritoryong sakop ng bansa sa South China Sea. Pero ayon sa isang eksperto, hindi ito magugustuhan ng China. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Ngayong nilagdaan na ang dalawang batas na magbibigay linaw sa teritoryo at sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, mas lalo na raw mabibigyang pangil ang karapatan natin sa West Philippine Sea. Para kay maritime law expert Professor J. Batong Bakal, wala na dapat pagdududa kung hanggang saan talaga ang ating teritoryo alinsunod sa international law. Malaking tulong daw ito para sa mga Pilipinong mangingisda. Kumbaga meron silang panghahawakan kung hanggang saan talaga dapat sila nangingisda. Lalo na yung mga nangingisda, mga commercial fishers natin na nangingisda sa Exclusive Economic Zone. Para naman daw sa seguridad sa ating katubigan ang paglalagay ng archipelagic lanes. Sa pamamagitan nito, mababantayan na ang foreign military vessels at aircraft na dumadaan. Tingin naman ng isang Chinese think tank, hindi magugustuhan ng China ang paglagda sa mga batas na ito. As to the Beijing's perspective, the maritime zone will have overlap areas with Beijing's claims. So there are some disputes and maybe confrontation on the medias or other things. Sabi naman ni Batong Bakal, hindi ito dapat tignan ng China bilang panghahamon sa kanila. Nililinaw lang natin ang ating teritoryo. Kalokohan 'yon dahil hindi naman natin in-expand, no? Kung ano yung ating inaangkin, kinaklaro lang natin. Suportado naman ng mga bansang Amerika, Canada, Japan, Australia at iba pa ang paglagda sa mga bagong batas na tumutukoy sa ating teritoryo at EEZ. May tuturing din daw kasi itong pagtindig laban sa China. We are far from alone. More and more nations from East Asia to Western Europe have spoken out to support the Philippines, uphold international law, and urge the PRC to cease escalatory and dangerous actions that impede the exercise of freedom of navigation and overflight, from which all nations benefit. This is a significant achievement. It ensures that the Philippines law is aligned with international law. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.